Iba na namang comment ang ating bigyan ng pansin. Tanong ito ni Nisi Arabiana. Good day sir, tanong lang po. Paano ayusin ang singer machine na ang karayom ay taas na bago dumating sa ilalim na magsubunit sa sinulid? Dati nakatatahin naman po siya, ngayon bigla na lang nagkaganon. Thank you po. Ma'am Nisi, tama po ba kaya ang aking pagpupronounce itong inyong pangalan? Pasensya naman po hindi. Ang sabi mo ay taas ang inyong karayom. At ang sagot ko sa inyo ay baka umaangat lang dahil ang karayom ay tumatama sa mga matitigas na pisa ng ating makina. Tulad ng needle plate o kaya sa shuttle hawk. Dahil minsan mangyayari ito. Isa rin sa posibleng dahilan ay baka nawala ang stopper ng karayom. Para maipaliwanag ko sa inyo ng maigi, panoorin nyo ito. Ito ang needle bar. Kung sa pagtatahi ninyo tumatama ang karayom sa needle plate o kaya sa shuttle hawk dito sa ilalim, itong dalawa na to ay kadalasang matatamaan ng karayom. At ang impact noon, maring makapaangat ng needle bar pataas. Hindi makapigil ang kanyang tornilyo sa ilalim na nakakapit nito. Dahil kung magtatahi kayo ng makapal katulad ng maong, sa pagtahi natin ng dugtungan, tulad nito, napakakapal nito, maring pumapaling ang kanyang karayom patungo sa gilid. Kaya matatamaan ang needle plate, lalo na kung ang inyong needle plate ay 2 lines. Dahil ang 2 lines ay may maliit lang na butas. Itong sa akin ay naka 3 lines na ito dahil pinalitan ko ito. At kung pumapaling din ito patungong kanan, posible rin na ang matatamaan itong kanang bahagi sa needle plate o kaya ang shuttle hawk sa ilalim. Dahil pagbagsak ng karayom, dito ito dadaan. Kung pumapaling siya patungong kanan, maring matatamaan ito. At ulitin ko, ang kanyang impact ay maaring makapaangat ng karayom pataas. At yung sinabi ko, baka nawawala ang kanyang stopper, ito ang kanyang stopper. Itong maliit na tornilyo na to ay tumatagos ito patungo dito. At ito'y nagiging stopper ng karayom para hindi na ito siya mapapataas pa. Hanggang dyan lang siya. Tanggalin ko ito, ipapakita ko sa inyo. Itong maliit na tornilyo na to ay ito ang stopper ng karayom. Tanggalin natin ang karayom para makita ninyo. At ikakabit natin itong maliit na tornilyo. Ayun, ito, nakita nyo. Kung wala ito, sa pagkabit ninyo ng karayom, tanggalin natin ulit. Ito, wala na kanyang stopper. Kung magkakabit ka ng karayom at wala na itong stopper, hindi nyo makokontrol kung saan hanggang itong karayom. Pwede mapangat ito todo. Sa ganong sitwasyon ay hindi na ito magtatahi. Baka ito lang ang dahilan. I-check nyo kung meron pa ba itong maliit na tornilyo sa inyong makina. Kung nawawala talaga, bilhan nyo na at kabitan nyo ulit. Sa pagsasayos ko ng makina ng maraming taon, marami akong naranasan na katulad nitong sitwasyon. Hindi alam ng may-ari na may maliit na tornilyo ba nito at gaano ito kahalaga sa makina. Kaya nga, minsan kung magkakabit sila ng karayom at magtatahi, minsan maganda ang tahi, minsan naman hindi ito matahi. Kung nawawala talaga ang maliit na tornilyo na siyang stopper ng karayom, bilhan nyo na kasi marami naman tayong mabibili nito sa mga tindahan na nagbibenta ng mga pisa ng makina. Kung talagang umaangat ang needle bar ng inyong makina, kailangan ibahin nyo ang kanyang timing. Dahil ang pagangat ng needle bar ay naiiba ng kanyang timing. Kailangan nyo ibalik. May nagawa na akong video ng pamagat paano mag-timing ng ordinary sewing machine. Panoorin nyo ito. Makatulong ito sa inyo. Dahil ang pagangat ng karayom ay ang pagkaiba ng timing. Nangailangan na ito na ibahin na ang kanyang timing. At yung sinabi mo na magsubunit ang sinulid, minsan ay pag-a-adjust lang yan. Luwagan o higpitan mo dito sa thread tension o luwagan o higpitan mo dito sa bobbin case. Meron din akong iba pang video na lumalabas na ng pamagat ay maluwag ang tayo sa itaas, maluwag ang tayo sa ilalim, paano papantayin. Panoorin mo rin ito. Minsan din, linis lang ang kailangan. Kailangan mong linisin sa ilalim, i-brush mo, at saka lagyan mo ng oil. Meron din akong video na naipalabas na din ano ang tamang paglagay ng oil sa makina. Panoorin mo rin yan. Meron pang ibang posibleng dahilan. Kung ang inyong bobbin case ay luma na,
at minsan ra magagamit, posibleng gumagaspang itong kanyang katawan. Ang dapat mong gawin ay babasahin niyo ito ng oil at punasan niyo ng maigi ng tela. Huwag ililiha dahil lalong gumagaspang. O kaya palitan niyo na lang ng bago. Kaya panoorin niyo ang aking mga video. Malaki itong maitulong sa inyo dahil may makina naman kayo. Meron pa akong ibang video, paano kung ang sinulid ay kinain ng makina at bakit napuputol ang sinulid na nandyan sa may karayom. Meron pa, magkabuhol ang sinulid at maglaktaw ang pagtahi. Yung mga video na to, marami itong may tulong sa mga taong may makina. Baka hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, subscribe nyo na ako para pwede nyo mapanood ang lahat kong mga video sa pinakasimula hanggang sa uli. Ito ang aking mga video mula sa pinakasimula hanggang sa pinakahuli kong upload. Makikita mo lang yan kung nakasubscribe ka sa akin. Baka hindi mo alam paano. Kasi ako din, bago ko lang nalaman na kung masubscribe natin ang isang channel, mapanood natin ang lahat niyang mga video. Kung di nyo alam, paturo ka na sa iba. Lalo na sa mga teenager. Siguradong alam nila lahat yan. Yung ibang gustong matuto sa pagtatahi, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, isubscribe nyo na ako. And hit the bell para updated ka sa susunod ko pang mga video. Also like, share, and comment. Ako po ang iyong tutor, Tutor Al, para sa basic sewing tutorial. Good luck, good health, God bless.